ay ma-develop po itong ating confidence. Number 3, to stay a heart of compassion and dependence on the Holy Spirit. So, I hope na ito rin po ang makita sa atin, may pahayag natin yung ating compassion and dependence on the Holy Spirit. Sa tatlong ito, nasaan na kayo? Alin dyan na kailangan nyo i-improve? Alin dyan sa tingin nyo ay nag-i-exist na sa inyong, sa inyong mga sarili? Okay? These three are interconnected. Kaya nawa ay may sa puso po natin ito, may ilagay natin po sa isipan. Sa mga darating na mga panahon ay ma-manifest po natin, ipakita natin itong pagbabago ng salita ng Panginoon. Again, bakit po natin ito ginagawa? Gaya namin na nasabi ko sa inyo noon, marahil ng iba sa atin, hindi mananatili dito sa satellite. No? Si Rovic, graduate na siya. No? So, hindi natin alam kung mananatili sa Manila, o pupunta sa Mindoro, or mag-abroad, no? Or mag-aasawa na. Di ba? Well, kung saan man, kung ano man ang plano ng Diyos sa atin, I hope itong training na ito ay manatili at magamit po natin saan man tayo dalhin ng Panginoon. Sapagkat ang tawag ng Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang salita ay hindi po ito limitado sa isang lugar lang. No? Pag napapunta ka sa ibang lugar, ay wala ako sa Manila. Nasa ako? Nasa Baguio ako. Yan di ang mag-evangelize. Hindi po. Ito po ay designed for us to use anywhere, everywhere. Okay? Then, so nakita natin ang evangelism. So yan po yun, yun sa our good message or gospel. And then, yung delizo, to announce, to declare, to bring, or to preach is good news. So yan po ang ibig sabihin ng evangelism. So ito po ang biblical meaning niya. No? It is intentional proclamation of the good news about Jesus Christ and salvation of the others. Intentional, hindi accidental. Okay? Intentional. Pag sinabi kasing accidental, kung kailan lang may oras, o kaya kung kailan mo lang gusto, o kung kailan ka lang nasa mood. No? Yun ang ibig sabihin na accident. Pero intentional, gagawa ka talaga ng paraan. No? Para may singit mo. May singit mo yung gospel. As I said, ang pagbibagi ng salita ng Diyos, you can share it kahit 2 sentences lang. No? Hindi mo kailangan ng mahaba or paragraphs, no? Para ito ay ating matutunan. Okay? And then, who will evangelize? So, nakita natin yun last time na lahat ng mga tumanggap sa Panginoon, lahat ng sumusunod sa Kanya. Why evangelism? Ano yung number 1? Because God wants everyone to repent. Number 2? God commanded us. 3? Example of the believers. The number 4? Jesus loved us. Okay, alam nyo, this is more than enough para tayo po ay kumilos, no? Nagsama-sama at ibahagi po ang magandang balita. No? Imagine, gusto ng Panginoon na magsisi ang lahat ng mga tao. Binibigyan ng Panginoon lahat ng chance. Kayo, no? Tayo. Kaya tayo nandito because God has given us a chance to repent. No? Talikuran yung mga kasalanan na ating ginagawa at yung kapahamakan na direksyon ng buhay natin. And thank God sapagkat we decided to listen and accept the gospel. Okay? Iniutos ito yung halimbawa ng mga mananampalataya at malapit na dumating ang Panginoon. So kanina sinabi sa akin ni Tatay Bill na may gera ngayon sa Thailand and Bangladesh, Cambodia. Okay? Yan ang nakalagay sa sa mga signs, no, na malapit na dumating ang Panginoon. There will be wars and rumors of wars. So, imagine, mayroon palang nagaganap dito sa Thailand at sa Bangladesh na gera. At Cambodia. At meron pa yan na meron pang bago kayo na maririnig. Sigurado yan na mga gera. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, anytime Jesus can come. Pero ang tanong,
Are we ready? Have we done our part? No? Nakapag-share na ba kayo ng gospel? Sino ba gusto nyo makasama pag dumating ang Panginoon? Gusto ba makasama ang parents nyo? Mga kapatid nyo? No? Mga barkada? Okay. By the way, by September pala, I'm praying that we will have a series. Ang series natin ay Book of Revelation. No? For 3 months. So tingnan natin ano mangyayari in the future. Ano mangyayari pag dumating na ang Panginoon. So, hindi tayo ng Panginoon kung ano. Yeah. So, pray with me as I prepare for it. Kasi talagang very exhaustive. Tsaka mahirap na topic. Okay, so Jesus is coming. Sana bago dumating ang Panginoon ay nakapagbahagi po tayo. And then, ang panghuli, we will be rewarded. Nakikinig ako kanina ng preaching. No? Nakikinig ako ng preaching kanina ng isang magaling preacher, isa sa mga hinahanga ng preacher. Kung sabi niya, may narinig siya na huwag ka mag-serve sa Panginoon for reward. Sabi niya, no. That's a wrong understanding of following the Lord. Kasi, inano talaga ng Panginoon na pag naglingkod ka, may reward siya. Inano niya talaga yun, yun ang plano niya. No? Parang sabi niya, bakit ka nanliligaw sa mga kalalakihan dito? No? Bakit ka nanliligaw? Bakit ka nagbibigay ng gift? No? Para mabigyan ka ng reward. At ang reward, pagkatiwalaan ka nung nililigawan ng kanyang matamis na o ng kanyang buhay. Di ba? So, ganun din sa ating pagiging sa Panginoon. You will be rewarded. No? At ang Panginoon, pagka nagbigay ng gantimpala, ay hindi bibigsukin. Talagang, ang reward nito ay isang bagay na sasabihin mo, buti na lang. Thank you, Lord. Kasi, sumunod ako. Diba? I hope matanggap natin lahat. Okay? May tanong po kayo? So, ito po ang din ang bad time mag-evangelize. So, how to evangelize? So, sabi dito sa highlighted, and how can they hear without someone preaching to them? So, dinisign ng Panginoon ng evangelism ay kailangan may magsasalita. May magsishare. Hindi yung nakaupo lang yung isang tao at bigla niya maiisip na kailangan kong tanggapin si Jesus. Kailangan kong sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Lahat kayo dito, may nag-share sa inyo, di ba? Sino dito yung naisip niya lang? No, nagpapahinga siya, okay, nagkakape siya sa Starbucks, bigla niya naisip na tatanggapin ko kaya si Jesus. Wala po. Yung naisip niya lang, lahat may nag-share, di po ba? Kasi nag-design ng Panginoon. No? How can they hear without someone preaching to them? So, dahil sa may nag-share sa inyo, dapat tayo rin, sana, huwag din natin ipagkait sa mga tao hindi pa nakakilala. Kasi lagi mo nga iniisip, what if nahiya yung nag-share sa akin? What if ang iniisip nung mag-share sa akin, wag yan, hindi naman yan hindi naman yan, or bata pa, 11 years old ako Bata pa, hindi pa nakakaintindi. What if kung ganun kaya sinabi niya? O inisip niya tayo, nasaan kaya ako? Diba? At kayo din, yung mga nag-share sa inyo, for sure, kilala nyo ang lahat kung nag-share sa inyo. What if naging busy siya that time? No? What if naisip niya na baka hindi naman kayo tatanggap? So, dasan kaya kayo kung hindi naglakas ng loob. So, ngayon din mga kapatid, sa ating pagbabahagi, hindi natin alam kung sino ang tatanggap magtutugon doon sa ating pagbabahagi. What if magkaroon kayo ng chance na makausap si Mayor? Di po ba? O kaya yung sinira nyo, kapatid ni Mayor, tapos sinira niya si Mayor. Nakaya po ako, hindi po natin pwedeng limitahan ang pwedeng maabot ng ating pong desisyon na sumunod sa pagbabahagi. So, how can they hear without someone preaching to them? Alam niyo ba mga kapatid, kung meron pa kayong mga kakilala na hindi pa nakakilala sa Panginoon,
Alam niyo ba kung anong dahilan? Nananahimik tayo. Ano? Kasi sabi dyan, how can they hear without someone preaching? So, baka nananahimik pa tayo. Kaya it's about time, no, to speak up. No? Sabayin natin. Wala namang maniningil sa atin, wala namang bayad sa pagbaba. Okay? I hope yung mga questions na yun po ay atin po na-meditate po. And then, how to evangelize in the workplace? So, ano nga? Be excellent in your job. Okay? Galingan ninyo sa pagtatrabaho. Sana hindi kayo makisahan na nagdaya kayo, no? Or corrupt kayo. Di ba? Sana kung i-describe kayo bilang co-workers, no? Ikaw ay mahusay. No? Talagang you're always giving your best in your work. Okay? Then next, paano ka magiging excellent? Kailangan magpakumbaba ka. You need to be honest, you need to be helpful, and you need to be hardworking. Okay? So, dapat hindi ka mayabang. Dapat hindi yan ang dating mo sa mga kaklase mo, katrabaho mo, kapamilya mo, o kapitbahay mo. Okay? Sana po, tapat din tayo sa ating work. And then, matulungin din tayo. Talagang ano po, walang katapat yung pag tinutulungan yung iba na umasenso. Katulad mo. Pero kung ikaw lang, ay maraming kang kaaway. At maraming gusto na pabagsakin ka. At kung sakaling bumagsak ka, marami ang matutuwa. Pagkaganon mo. Okay? Kung hindi ka helpful. And then yung hardworking. Lagi nating isipin yung extra mile. No? Kung kaya natin mag-extra mile, yung kaya natin mag-extend, gawin natin. Mas maganda yung ang impression sa iyo ng mga tao ay nakakainis ka, sipag mo. Kaysa yung nakakainis ka, ang tamad mo. Di ba? So, let's work hard. Next, ang sabi dito sa Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Hindi dahil sa babait yung boss mo sa'yo, although isang factor din yun, pero the main reason why you will be excellent, you will do your best, is because you want to glorify the Lord. Okay? At pagka din ng ating motive every time we do things, hindi lang ang Panginoon na matutuwa sa atin, kundi lahat ng makakakita sa atin. Okay? Be excellent, build relationships. No? Huwag kayong laging solo flight. O, halimbawa sa kainan, huwag kayong doon lang kayo lagi sa sulong. No? Ayaw yung makapag-usap. No? Make friends. No? Build relationship. No? At dahil sa mga Christians na tayo, alam natin ang power of prayer. O halimbawa sa kwentuhan ninyo, may problema yung kausap nyo, malakas po ang impact pag sinabi nyo, i-pray kita. Ganun lang kasimple pero malaki po ang impact. Pero totohanin nyo pag-pray nyo talaga. Hindi yung may masabi lang. Okay? So build relationships. Nakapag-build na ba kayo ng relationships? Sa inyong work, sa school, sa inyong community, kilala na ba kayo doon? Ito ang mga pinag-pray namin sa aming condo na makapag-build kami ng relationship. Kasi hindi kami magkakilala doon. Yung mga, may magkatabi kaming pinto, pagka nagkasabay kami sa elevator, walang pansin na. hindi kami talaga kinakausap. Pero syempre, yun yung kailangan mo mag-initiate. Okay. Then be ready to share your testimony. The moment na mapansin nila that you're different, that there is something in you, basta nagtanong sila, be ready to share. At last week, sample tayo, ito lagi dapat ang outline ng inyong testimony. Okay? Ano ang buhay mo bago mo nakilala si Kristo? Dati, mahilig akong mag-chismis, marites ako dati. Ako ang reyna ng mga marites dati. Ayun sa CCTV. Okay.
Ako, dati, namumupit ako. No? Dati ay ganito ang aking, mahilig akong magbisyo dati. Ano ba? Tapos, pagdating sa yung letter B, when and how did we meet Christ? Pero, yun, may pero tayo, no? Pero nung makilala ko si Jesus, noong, ako, December 23, 1983, nung sineran ako ng salita ng Diyos ng aming pastor, sinuko ko yung buhay ko kay Jesus. Tinanggap ko siya bilang sarili kong tagapagligtas. And after that, sabi sa yung letter C, what are the changes after? Nakita ko na unti-unti na nagbabago ang buhay ko. Kung dati mahilig akong magbura, napipigil ko na ngayon. Yung dati mainitin ang ulo ko, nakakapagpasensya na ako ngayon. So yung mga bagay na yun, yun yung mga common na problema ng mga tao eh. Lalo na yung pasensya. Pero yung pasabi mo nakokontrol ko na yung sarili, that's God's power. At as I've said, maraming mga tao ang may problema sa ganun. Na hindi nila alam kung paano kokontrol. Pero pagka narinig nila that because of God, He is changing you, then makikita nila. Okay po? May tanong po ba tayo dito? Be ready. Kaya ako pinasulat po sa inyo yung inyong mga testimony. Kasi, yun, at least nakita nyo, naisulat ninyo. Pwede nyo pa yung i-improve. Pwede nyo pang i-align yan dito. Pero huwag kayo maglalagay nyo ng hindi naman nangyari. Hindi totoo. Ha? Kasi alam din niya ng nakikinig. Kung nag-aano ka lang, ng bobola ka lang. Sa Japan daw, pagka nag-share ka ng gospel ko, alam nila kung may iba kang dito. Kaya sila sinishare. At alam din nila kung sincere ka. Doon sa iyong sinishare. Hindi ko alam kung paano nila lalaman. Pero, malalaman lang nila na sincere ka kung ang isusunod mo ay talagang nangyari sa iyo. Okay? So, how to start a conversation? So, fire. Start a fire. So, una, tanongin mo sila about their family, their friends, ilan na ang iyong anak, kaya, may asawa ka na ba? Okay? Yun nga, yung mga kaibigan mo, kilala mo ba itong mga ito? Next, ay yung interest and hobbies. So, may iba kayo mag-basketball, or ganito. Ano yung paborito mong pastime? Ano yung paborito mong kainin? And then, religious affiliation. So, sinigyan natin ito last week na kung paano sasabihin. No? So, saan ka pupunta ng church pagka ganitong oras o ganitong araw. Okay? Ano yung sabi mo, Therese, last week? What time ka po sisimba? Yan. Anong oras ka sisimba? Sunday yun. Yung iba magugulat yun. Lalo yung mga hindi sumisigba. Hindi ako sumisigba. Pero, it's one way of gauging them kung nasa sa spiritual para alam mo ano yung sasabihin. No? Pero huwag mo siya gre-reduce na, uy, bakit hindi ka sumisigba? Good ka. Bad ka. Sabihin mo lang, ako, mag-church ako dito sa church na ito. Tapos magtatanong yun, bakit ka nag-church? Again, be ready. Be ready to share your testimony. Pag kami mga ganun. Bakit ka dyan? Bakit di ako sumisigba? Bakit di ako pumupunta? Hindi ka sumasama sa akin. Okay? Religious affiliation. And then, exploratory question. Ito yung, kung sakaling mamamatay ka, huwag naman muna sana. Pero saan ka kaya pupunta? Or sigurado ka mapupunta ka sa langit. Okay, next. If you died and were standing before God, and He asked, why will I let you enter heaven? What would you answer? So, yun yung dalawang tanong na pwede natin itanong sa atin. Pagka halimbawa, nakadevelop na kayo ng relationship, pwede nyo na itong itanong. Hindi nyo pwedeng itanong agad itong first meeting natin, pwede ko akong itanong sa'yo. Although sa TikTok may nagaganyan yan. Yung random lang. Pero yung mga yun, aalis agad pagkatapos. Mas maganda at mas tama ang isasagot ng mga ito. Mas honest.
ang sasagot nila kung may relationship na kayo. At may share nyo yung gospel. Okay? May tanong po kayo dito? Gusto kayo dagdag? So I hope this, ito po ay inyong